Ngayon, talakayin natin itong mga posibleng pagulan dulot ng habagat dito sa Metro Manila at mga karatig lugar nito. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So meron nga tayong inaasang significant na paglakas ng habagat or southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Pero bago natin talakayin yan, i-define muna natin ang term na monsoon rains o pag-ulan dulot ng habagat. Usually kapag meron tayong monsoon rains o pag-ulan dulot ng habagat, yan po ay intermittent or paputol-putol. O sa term nga ni Ika Ernie dati, yan po ay manaka-naka. Pero most of the time, overcast po tayo o maulap ang panahon natin at merong breezy conditions or mahanging conditions. Pero may mga pagkakataon tumitigil din ang mga pagulan or nabubutas yung ating kaulapan or minsan nagpapakita pa nga ang araw. Depende yan sa lakas o epekto ng ating habagat or southwest monsoon. So kung minsan nga sumisili pa ang araw, it doesn't mean tapos na po yung ating mga pagulan dulot ng habagat or monsoon rains. Kapag apektado po ang inyong lugar ng monsoon rains, ugaliin pong mag-ready sa mga posibleng malalakas na pagulan o thunderstorms. So unahin muna natin itong mga posibleng pagulan dulot ng habagat. Sa kasalukuyan, maaliwalas pa naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Karina ay wala pong direktang epekto sa ating bansa. Meron lang tayong posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Pangasinan, kasama na po dyan ang La Union, Zambales, Bataan, maging dito sa ilang parts ng Batangas or Cavite. Kasama na rin po dyan itong area ng Panay Islands, which is dyan po sa may western section ng Visayas. Yan po ay epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Pero starting mamayang gabi hanggang bukas, meron tayong increasing o paglakas ng habagat or southwest monsoon. So narito po ang WRF model run para sa pag-ulan mula sa Weather Manila. Dati ko po yung professor sa meteorology. Base dito, apektado ng habagat or southwest monsoon, mostly western section ng ating bansa. Ito pong area sa may Zamboanga Peninsula and western Visayas. Kasama na po dyan ang Palawan, possible po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at meron din tayong mga inaasang breezy conditions. Nagpapakita naman yung ating araw pero mostly magiging maulap yung ating panahon bukas. Yung konsentrasyon ng ating pagulan mostly nandito sa western section ng Luzon. Meron tayong mga inaasang, yung color red yan po ay moderate to heavy rains dito po sa may area ng Mindoro, particularly sa western section ito. May mga posibleng malakas na pagulan din tayo dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon. Sa mga nag-aantay ng mga pagulan dito sa Central Luzon, posible po tayong makaranas ng mga pagulan dito po sa may area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Kasama na po dyan ang area ng Zambales at area ng Bataan. May mga posibleng malalakas na pagulan din tayo dito po sa may area ng Pangasinan. Kasama na po dyan ang La Union. Samantalang posible rin po ang mga pagulan dulot ng habagat dito po sa malaking bahagi ng Ilocos Region. Kasama na po dyan ito po ang kabundukan ng Cordillera. Kung mapapansin nyo, wala po tayong mga pagulan masyado dito sa Cagayan Valley or yung nasa gitna ng ating mga kabundukan. Dahil po yan sa epekto ng kabundukan nitong Cordillera. Hinaharangan niya po yung ating habagat or southwest monsoon. Samantalang ito pong mga kaulapan o posibleng mga pagulan dito sa areas ng Hilagang Cagayan at extreme northern Luzon. Yan po yung panglabas na kaulapan nitong bagyong Karina habang bumabaybayan paitaas dito sa northeastern section ng ating bansa. Sa Tuesday, magpapatuloy yung mga posibleng moderate to heavy rains dito po sa Metro Manila. Ganon din po ang ating aasahan sa mga karating lugar nito. Ito pong areas ng Central Luzon, lalong-lalo na sa western section nito ang Zambales at Bataan area. May mga posibleng pagulan din tayo dulot ng habagat dito po sa may area ng Cavite, Batangas at malaking bahagi ng Mindoro. Kasama na po dyan ang Cuyo o itong hilagang bahagi ng Palawan. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa western section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos, La Union, maging dito po sa ilang parts ng Pangasinan at kabundukan ng Cordillera. May mga possible rains din tayo sa hilagang bahagi ng Cagayan dahil po doon sa ating convergence ng hangin na inihila ng bagyong Karina. Although hindi ganong kalakasan, meron din tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa natitirang bahagi ng Palawan at western Visayas. Epekto pa rin yan ng ating habagat or southwest monsoon sa darating na Tuesday. Maliban sa mga pagulan, ramdam din po ang breezy conditions or mahanging conditions sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama po dyan ang Bicol region, lalong-lalo na po itong western section nito. Kasama na rin po dyan ang area ng Mimaropa at western Visayas. Dahil po yan sa inflow ng ating hanging habagat patungo sa bagyong Karina. Ngayon, balikan naman natin itong bagyong Karina. Patuloy po ang unti-unting paglakas ng bagyong Karina. Ayon po sa pinakauling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa severe tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 85 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 115 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 350 km east o silangang bahagi ng Kasiguran
Aurora. Patuloy po ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Unti-unting lumalapit po yan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, dyan po sa may area ng Cagayan at extreme northern Luzon. Dahil po dyan yung panglabas na kaulapan o yung outer rain bands ng Bagyong Carina ay posible pong magdala ng mga pagulan dyan po sa may hilagang bahagi ng Cagayan. At bukas, habang kumikilos po yan paitaas, posible rin pong sumayad yung kanyang outer rain bands dyan po sa may extreme northern Luzon. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Carina. Sa kasalukuyan nga, patuloy ang paglakas nito habang nandito po sa may Philippine Sea. Posible po yan makaabot ng typhoon category kapag nandito na sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Base rin dito sa ngayon, wala po tayong pinapakitang landfall scenario o pagtama nito sa lupa. Ganun pa man, habang nandito po yan sa may northeastern section ng ating bansa o itaas na bahagi ng ating bansa, patuloy po niyang papalakasin yung ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod na araw. So ang pag-iingatan po natin at paghahandaan is yung posibleng epekto ng habagat or southwest monsoon. Yun po yung indirect effect ng pagtawid ng Bagyong Carina dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So again, meron nga tayong significant na paglakas ng habagat at mga pagulan na posibleng magmula dito. At dahil magtatagal ang Bagyong Carina sa itaas na bahagi ng ating bansa, magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mga mountainous o mabubundok na lugar or low-lying areas o mabababang lugar. Mamaya, antabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Carina at sa posibleng epekto ng habagat or southwest monsoon. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.